Okay, tuloy-tuloy na po tayo at ito po yung pag-aaralan natin at pagbubulay-bulayan po natin is live your purpose, go beyond. According sa Genesis chapter 12 verse 1 to 4. At ang mga suportang talata po natin ay mula sa Psalms 139 verse 16, Ephesians 2:8 verse 10. Napakahalaga po ito dahil dito ko po kinuha lahat iyong ating pag-aralan kung saan nanggaling ito. Mula sa Genesis chapter 7 verse 2 to 5, Genesis 21 5 to 7, Genesis 22 1 to 14, at Matthew 28 19 to 20, and Acts 1:8. Sinabi ng Panginoon kay Abram, hindi pa Abraham noon, Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, at sa sambayanan ng iyong ama. At pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Kaya umalis si Abraham ayon sa kanya ng Panginoon. Magandang araw mga minamahal na kapatid, mga kaibigan at tagapakinig. You are listening to the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. At ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang tanong na hinahanap ng maraming tao. At ito ang kasagutan. Ano ba talaga ang layunin ng aking buhay? Ano ba ang layunin ng iyong buhay? So, napag-aralan na rin po natin yung iba't ibang talent natin, kung ano yung purpose natin sa buhay. I mean, yung mga ibang mga nakaraang mga topics natin. Live your purpose and go beyond. Mamuhay sa layunin ng Diyos, humakbang ng higit pa. So sa ating mga nakaraang pagtalakay tungkol sa misyon, natutuhan natin ang kailangan nating magkaroon ng habag, pagbahagi tulad ni Jesus. Kahapon lamang ay pinag-aralan po natin yung napakagandang topic. Ano po yung napag-aralan natin kahapon? Episode 87. O, sino ang makakapagsabi? Sino yung nakinig kahapon? Gumawa at matapang na hakbang ng pananampalataya. Ngunit hindi sapat na malaman lang natin na ating layunin. Kailangan natin itong isabuhay. Kailangan nating humagbang. Kailangan nating lumampas sa takot, pag-aalinlangan, kaginhawaan at pansariling interes. Sinasabi ng mundo na ang layunin ng buhay ay magiging matagumpay, yumaman, sumikat, magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng maraming ari-arian, o matagpuan ang taong magpapasaya sa atin. Walang masama sa pag-unlad, mga kaibigan, no? Lahat po ay hinahangad po natin yan, na lahat po tayo ay kaya nga tayo nagsisikap. Kasabi nga magsipag ka para ikaw ay umunlad. Magkaroon ng maginhawang kabuhayan at magandang relasyon sa mga kaibigan. Ngunit kapag ang mga ito ay naging pinakamataas na layunin natin, maaari nating makamit ang lahat ng makaramdam pa rin tayo ng tinatawag na emptiness. Bakit kaya? Alam niyo yung may isang tao na nagda-drive ng nagda-drive ang tawag dito, nagbibisikleta. At nakita niya yung mga umu-overtake sa kanya na nakamotor. Ang sabi niya sa sarili, balang araw magkakaroon ako ng motor dahil nahihirapan na akong magbisikleta. Pero sa tingin niya ay kahit sa bisikleta lang, dahil malapit naman yung kanyang pupuntahan, makakarating naman ako doon, sabi niya. Pero pinangarap niya magkaroon ng motor. At ngayon, nakabili ng motor kahit na Rusi lang. Hindi naman yung Yamaha or mamahalin. Nakabili ng Rusi. Nung nakabili ng motor, meron na namang umu-overtake sa kanya na sasakyan. At yung pag-overtake ng sasakyan, naisip niya, balang araw, magkaroon din ako ng sasakyan. Eto na ngayon, noong nagkaroon ng sasakyan, may umu-overtake sa kanya, BMW o Mercedes-Benz. So ang hinahanap niya naman ngayon ay gusto niyang palitan yung kanyang nabiling Toyota. At hindi niya na kayang bilhin gawa ng mahirap ang buhay.
So hanggang doon na lang siya. So anong matututunan po natin? Ang nais kong sabihin po dito na wala pong talagang tayong satisfaction. Ito yung nais dito na maaari kang maging matagumpay sa paningin ng tao, ngunit hindi tapat sa layunin ng Diyos. So maaari kang magkaroon lahat niyan. Magkaroon ng mga ari-arian, ngunit walang katapusan. Noong araw okay na sa iyo yung Rusi. Gusto mo game Yamaha o kaya Click, Honda. Nung nagkaroon ka ng pera, ayaw mo na yung motor. Gusto mo naman sasakyan. Dahil yun lang magkakasya sa sasakyan mo ay maibili ay pang Toyota. Pero nung nagkaroon ng pera, gusto makabili ng Mercedes-Benz. Magkaroon ng mas magandang brand. No? Parang sa cellphone lang. Gusto mo na yung ganitong cellphone. Although okay naman po lahat yan, wala pong problema dyan. At nung nakita mo na nagpatayo ng bahay, yung kapitbahay mo, siyempre gusto mo rin, ikaw din magkaroon. Di ba? So nagsisikap ka para magkaroon lahat ng mga bagay na ito. Wala pong problema doon. Ang problema po doon ay wala po talagang hangganan. Nakakaramdam pa rin po tayo ng kawalan or makakaramdam pa rin tayo ng emptiness. Maaari kang magtagumpay sa paningin ng Diyos, paningin ng tao, ngunit hindi tapat sa layunin ng Diyos. So maaari kang magkaroon ng maraming ari-arian, ngunit walang katapusan na paghahangad. Bakit kaya? Okay, maaari kang makilala ng maraming tao, ito naman yung pagiging sikat. Ngunit hindi mo lubos na nakikilala ang Panginoon. Minsan nga po, alam natin dati, iyong title ng mga drama. Pero kaya ko po tinatanong kanina, ano po bang favorite verse ninyo? May nabasa ba kayo sa salita ng Diyos o sa Biblia na magkasabi na, ang sabi ni Ma'am Caroline ay ang paborito niyang verse ay John 3:16. Di ba? Ngayon po, tanong ko lang kung saulado ninyo yung inyong favorite verse. Okay, ang sinasabi doon ay John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in His name should not perish but have an everlasting life. So lahat po tayo mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, kahit naman po isa, dalawa, ganon. Yung mga basic na pinangahawakan natin, halimbawa may problema. So alam mo po yung Matthew 11:28. Ang sabi doon ay lumapit kayo kung kayo'y nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingahin. Halimbawa naman ay Matthew 4:4. Hindi lahat ay nabubuhay sa tinapay o sa kanin o sa pagkain, kundi bawat sa salita ng Diyos. So kailangan po meron po tayong memory verse dahil yan po yung ating ginagawang hawakan o ginagawa nating kapag may problema tayo. Ang sabi sa Matthew 11:28, Philippians 4:6, lahat ng bagay ay pagkakaloob ng Diyos. Okay, so ano ang layunin or anong layunin ng Diyos para sa lahat? Alam niyo po ba kung anong layunin ng Diyos para sa lahat? Live your purpose beyond. Katulad po ng mga ninuno natin, no? So, pag-aralan po natin yung background. Tayo po muna ay sumaglit na manalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat o Diyos sa umagang ito, Ama. At purihin na yung dakilang pangalan. Inihiling namin ang Banal na Espiritu na siyang manguna at pumatnubay sa amin, Panginoon, sa aming pag-aaral. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang layunin ng Diyos para sa lahat. Ano ba ang layunin ng Diyos para sa lahat? So yan po yung layunin ng Diyos. Bago natin hanapin ang specific na gawain ng Diyos para sa bawat isa, kailangan muna nating maunawaan ang kanyang pangkalahatang layunin para sa lahat ng tao. Una, nais ng Diyos na tayo ay makipagkasundo sa Kanya. Ayon sa Colossians 1:22, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo, maaari tayong maibalik sa tamang relasyon sa Diyos. Ang ating layunin ay hindi nagsisimula sa trabaho, negosyo, ministeryo, talento o personal na pangarap. Ito ay nagsisimula sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. So yung kahapon, yan po yung pinag-aralan natin. Sino nga ba si Jesus? Ngayon nakikilala na po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas.
hindi natin matutupad ang layunin ng Diyos habang tayo ay namumuhay na hiwalay sa Kanya. Ikalawa, nilikha tayo upang luwalhatiin ang Diyos. Tandaan po natin yan. Nilikha po tayo. Nilikha tayo upang luwalhatiin ang Diyos. Pero ano pong nangyayari, no? Para ka bang may anak tapos nagkaroon ka ng anak na suwail. Ang gusto mong mangyari, meron po ako narinig na ganyan eh, bakit pa kita isinilang? Drama yata yun. Bakit pa kita isinilang? Dahil lumakil ka lang naman na suwail. Lalong-lalo na kapag adik-adik. Nilikha tayo upang luwalhatiin ang Diyos. Ayon po sa 1 Corinthians 10:31. Kaya nga, kumakain man kayo o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo lahat sa ikakaluwalhati ng Diyos. Kayo po ba ay nagpipray na or nananalangin bago kumain? O ang ginagawa nyo, kukunan nyo na lang ng litrato? Yung pagkain, yung magandang ginagawa, si selfie muna. Kukunan yung pagkain, imbes na manalangin. At yun ay ipopost, baka mag-viral. Amen. So, hindi lamang natin po niluluwalhati ang Diyos kapag tayo ay umaawit o nananalangin sa loob ng simbahan, sa ating pagkain. Niluluwalhati natin siya sa ating mga trabaho. Yan. Kahit nandun ka sa trabaho, mangyari pong nandun yung oras mo na manalangin. Panginoong Diyos, patnubayan mo po ako sa oras na ito na kahit saan ka mang lugar pumunta ay nandoon lagi yung kinakausap mo ang Diyos. Dahil siya po yung pinanggagalingan ng ating lakas, ng ating galing. Kaya niluluwalhati po natin siya kahit saan man. Sa ating tahanan, sa ating paglabas, habang ikaw ay naglalakad,